Good afternoon, Spring. Hello. Good afternoon, everyone. Happy Saturday afternoon sa lahat. Good afternoon. Kumusta? Anong mga ganap niyo sa buhay? Another live stream tayo for this Saturday afternoon, and it's already 12:37. So almost 30 minutes before 1 p.m. Sabi ni Mario, waiting for your top headshots. Mamaya maglalabas ako ng top headshots pics natin for this edition. Pero for now, in this live stream, magbibigay muna tayo ng reaction sa ibang mga girls na matutunog na sa competition. Kasi nga po kagabi, yun, Friday night, lumabas na yung headshot ng mga delegates. So again, sa mga viewers natin dyan, happy Saturday. So dyan lang kayo kasi nga magbibigay tayo ng reaction. Ready na yung materials ko dito. Pero before that, sagot muna tayo ng mga questions. Aya, Sir Carl, sino sa tingin mo mga Latina headshot kagabi? Mamaya, discuss natin yan isa-isa. Walang makakatalo sa ganda ni Atisa, sabi ni Vincent. Ayan. Grabe naman ang mga comments ng ating mga viewers for this Saturday afternoon. Walang makakatalo ulit sa ganda ni Atisa, sabi ni Vince. Aya, Mary, nagpalit ka ng username, no? Spring, who's your top 5? Wala pa akong top 5 pero meron na akong mga napansin while nag-i-scan ako ng mga pictures kagabi. Tapos inulit-ulit ko ulit kanina. So ito yung mga napansin natin kagabi. Ayan nga, for this live stream, pag-uusapan natin yung ibang mga girls na pinag-uusapan na dahil nga lumabas na yung headshots nila kagabi. So magbigay muna tayo ng ng introduction. So para saan ba yung mga headshots na ganito? Kung hindi ka masyadong kilala as a contestant or as a delegate, so mahalaga na magka-headshot ka talaga ng maayos or appealing para naman sa mga pageant fans, para pag nakita ng mga pageant fans yung headshot, magkakaroon sila ng impression sa'yo na maganda, tapos ilo-look forward ka na nila sa mga susunod na araw. So each activities, ikaw na hanapin nila, mag-circulate ka na sa social media at makakagawa ka na rin ng ingay, no? So sabi nga natin, first impressions last. Kaya mahalaga talaga yung appealing na headshot. And noong 2022, ayan, nagulantang lahat dahil sa headshot na ito ni Celeste Cortesi. Aminin niyo yan. 2022, Celeste Cortesi's headshot talaga ang bumulabog sa ating mga pageant fans. And until now, siguro, it's still Celeste Cortesi pa rin for me. Personally, ang isa sa mga pamatay na headshot na nai-release ng MUPH. But not until Chelsea Manalo's headshot. Chelsea Manalo's headshot, lumabas siya during the Miss Universe competition last November. And feeling ko naungusan na ni Chelsea yung headshot na ito ni Celeste. And yeah, so nung lumabas ang headshot na ito ni Chelsea, ito na yung naging pamantayan ko ng headshot na dapat walang masyadong maraming nangyayari sa headshot, ganyan. Yung tiningnan ka lang, ganyan. Yung ganito, basta lumabas to last November, ito na yung naging pamantayan ko. Or baka kayo rin naman, ng mga nasa viewers natin, ito na rin yung naging pamantayan. Yung wala masyadong nangyayari, nilugay lang ang buhok, tumingin lang, tama lang ang makeup, walang masyadong kulay. Ayan, parang ganyan. So, ayan, discuss na natin. Again, sa mga viewers natin, may tayo sagot ng tanong Ilalatag lang muna natin yung ilan sa mga headshots na for me personally, appealing, or yung ibang mga headshots na may comment lang tayo na hindi lang siguro natin na-expect. Alright, sa mga viewers natin, good afternoon, happy Saturday! Yun, kahapon, again, lumabas na yung headshot. So, latag natin ang ilan sa mga headshots para may mapag-usapan tayo ngayon. Let's start with Cebu Province, Chela Falconer. Okay. Para ako nagla-live sell.
Chela Falconer, Cebu Province. Ayan. So, ano masasabi niyo sa headshot ni Chela Falconer ng Cebu Province? No doubt, Chela Falconer sobrang ganda nan sa personal. Kung may sasabihan kayo ng sobrang Latina or what, isa si Chela Falconer. For me, medyo nag-stand out siya nung press con last Saturday, and maganda yung ano ni Chela ngayon. Batak na siya. Parang ready na talaga sumabak for the second time. So, ito yung headshot ni Chela Falconer. Ano masasabi nyo? Ako okay lang. Medyo distracted lang ako sa tela dito. But overall, Chela Falconer, nakuha niya yung vibe. And face card, syempre. Yan, tiningnan ka lang, headshot na. Yeah, still, kung ipapasok ba natin siya sa topics or kung ipapasok ko siya sa personal topics ko, malalaman natin yan mamaya. Ayan, sabi ni Aya Mary, ang ganda niya. Yeah. Okay, next natin, kapwa Cebuana, Cebu City, Gabriela Carvalho. Ano masasabi niyo naman dito? Ako, yung una ko siya nakita, para siya mga 90s na beauty queen. Alam niyo yung mga headshot ng 90s na beauty queen nila, Aileen Damiles, Daisy Reyes, mga ganyan. Ganun ko siya unang nakita. And ito din yung isang example na maganda or appealing na headshot for me, kasi nga wala rin masyadong nangyayari sa overall. Gumanon lang. Though medyo naging messy lang siguro yung buhok, gawa na rin siguro ng hangin na hindi naman natin makokontrol. But for me overall, this one is a good headshot. I'm not a photographer, pero na-appreciate ko yung headshot ni Gabi. And bagay sa kanya yung aura niya dito. Guys, mamaya ako sasagot ng tanong Latag lang din muna natin yung mga na-notice ko na headshot. And yan yung mga question nyo. Ayan, lahat naman yan valid and yung mga nag-stand out sa inyo. Again, Cebu City. Ano masasabi nyo kay Cebu City? Next up, Butuan. At ito naman, pumuhaw rin sa akin ng attention to si Jaden. Kasi nga, ang gandang bata. Though headshot nga, medyo distracting lang yung kamay. Kasi nga headshot ang usapan, di ba? But overall, kung headshot, mukha ang pinapakita, okay din tong headshot ni Jaden. Less with the kamay. So this is Jaden Banagan of Butuan City, Agusan. Next, ito ang dapat matakot. Dapat dito kayo matakot, dito kayo nervyusin kay Tyra Goldman. Initially, vocal tayo dito, or vocal ako na Laguna, si Laguna, which is si Eloisa, ang want to beat pagdating sa mga newbie. But not until Tyra Goldman nilabas niya yung headshot niyang ganito, natingnan nyo. Perfect ang kilay, ang mata, lahat ang lips, ang tingin, ang hawi ng buhok, ang leeg. Ayun. And parang habang nagpro-progress ang pageant, talagang lumalakas si Tyra. Hindi siya pinag-uusapan sa social media. Tahimik siya sa social media, pero habang tumatagal, lumalakas si Tyra. And ito na ang isa sa mga perfect headshot for me. For me lang naman, this edition. What are your thoughts kay Tyra Goldman of Bohol? And wala ka na rin kasi nga hanapin kay Tyra. Lahat pinakayaw ni Tyra eh. Lahat ng mga qualities ng isang beauty queen, pinakayaw niya. Pasarela na lang talagang paglalabanan. Or ang kailangan pasarela na lang talaga si Tyra magpakitang gilas. Yon, Bohol consistent daw. Actually. Next, dahil nga marami to, so bilisan natin. Benguet the Crown, Maika Ibarde. Ito, appealing din sa akin yung headshot ni Maika. At nagustuhan ko rin yung headshot ni Maika kasi nga very Pinay. Initially, binibigyan niya tayo ng mga Latina looks, ganyan. Puro nakikita natin sa kanya since sashing niya, Latina look. Not until nag-headshot at
Binigyan niya tayo ng very Pinay Oriental na look. And ang ganda ng straight hair sa kanya. Ibang look yung binigay niya dito. At ayun ang maganda kay Maika. Iba-ibang putahe yung binibigay niya every time. Or kunyari sa mga challenges, kagaya nito, nung nag-challenge sila ng headshot challenge, ibang putahe yung binigay niya. Iba rin yung look niya nung press presentation, iba yung look niya nung sinash siya. So, ayun yung isa sa mga exciting part kay Maiko. Kasi nga, sa preliminaries or sa finals, ma-excite ka or ilulook forward mo kung ano kayang look ang ibibigay nito. Na-excite nga ako dito bigla sa babaeng ito. Kung anong look ang gagawin niyan sa finals or what. Kasi parang lahat bagay sa kanya eh. Kagaya nito, ang ganda. Very Pinay Oriental. Uy, sa mga viewers natin, hello, currently, yun nga. Nagre-react lang tayo sa ilan sa mga headshot for this year's edition of MUPH. Mamaya tayo sasagot ng mga tanong. Ihahain lang muna natin yung ibang mga comments natin. Next na tayo, letter B. Ulit, Baguio City. Gwen Soriano. Ito din, napaka-queenly rin ang headshot nito. Isa rin to si Baguio City. Parang tamang-tama lang din yung headshot niya. Ang ganda ng noo. Maganda yung pagkakakontour for me. Maganda yung hangin ng buhok. Wala rin masyadong nangyayari sa picture. Tumingin lang. Headshot na. Headshot ka dyan. Pero ang ganda. Ang ganda nito. Isa rin to sa favorite ko. Actually, nalilito na nga ako kung sino yung itatop 1 ko sa headshot eh. Nalilito na ako kung sino yung itatop 1 ko. Kaya, kung may comment kayo dyan, i-comment nyo lang. Pero yun nga, perfect din tong headshot ni Gwen. What are your thoughts about headshot ni Baguio? Next natin, Angeles City. Gusto ko lang yung buhok. Gusto ko yung mata. Gusto ko yung mata niya. As in, kahit kasi sa personal, maganda mata nito ni Angeles eh. And, gusto ko yung pagkaka-side view. Ayan. Kaya, unang, yung nag-scan ako ng mga pictures, so, nakita ko siya tumama yung mata ko. So, appealing na siya for me. Yeah, Angeles City, Ira de Castro from MUPH Pampanga. Hello sa ating mga viewers. Next natin, Albay. Na-LSS ako dito sa introduction nito. Yung binanggit niya yung name niya. Yung keme, ganyan. Gandang babae. Ang gandang babae. Hinangin lang ang buhok, ganyan. Side view. Maganda rin yung pagkakakulay sa balat. For me, basta appealing siya for me sa akin, sa mata ko. That's why, napili ko si Albay. Kayo ba? Ano bang thoughts nyo kay Albay? Albay daw pwede sa MGI, sabi ni Nino. Yes! Albay. Sige, mamaya iba yung kino-comment. Magbibigay tayo ng thoughts. And, nasan na ako? Next, Nueva Ecija. Nueva Ecija. Ang haba ng leeg. Naging kamukha niya dito sa Selena Antonio. Stunning to for me, itong headshot na to. Nung binabrowse ko sila isa-isa, nag-swipe ako. Parang hindi maalis yung mata ko dito kay Nueva Ecija, kay Chanel Thomas. Actually, parang gusto ko na nga siyang i-number 1 eh. Pero pinag-iisipan ko pa kung sino yung number 1 ko kasi may mga naguguluhan pa ako dun sa tatlong letter B. Ito, si Nueva Ecija, tsaka dun sa tatlong letter B, naguguluhan pa ako kung sino yung ina-number 1 ko personally. But yeah, ang galing ng pagkaka-headshot dito ni Chanel, na appreciate ko siya. Kasi headshot. Ayun lang, headshot. Ayan, ganun lang, mukha lang. Walang mga accessories, ganyan. Headshot. Ganun. Next natin. Ay, syempre, bibigyan ko din ng credit si Zoe. Kasi ang ganda ni Zoe dito. Humiga lang, headshot na. Naga City, Filipino Community of Virginia. Next up, Teresita Sen, Winwin Marquez. Ano naman masasabi nyo dito? Very Pinay Oriental din, no? Tsaka, syempre, Winwin Marquez na yan eh.
Bukod sa, kunyari hindi mo siya kilala, mapapa second look ka sa headshot ni Winwin. Kung hindi mo siya kilalang siya si Teresita Sena, mapapa second look ka naman talaga kasi lakas ng Arrivo. Ito yun ang maganda kay Winwin. Kung hindi mo talaga siya kilala, kasi nga minsan yung iba hindi na pinipili si Winwin kasi nasa inclusive category siya. Pero once na nag-perform na si Winwin, once naglabas ng mga materials, talagang mawawala yung lahat ng mawawala lahat ng mga inclusive thoughts kay Winwin. Parang bagong Winwin. Kagaya nito, one word, halimaw. Halimaw? Hindi, pero ang ganda. Ang ganda, pero bias. Hindi porket Winwin siya, pero ang ganda. Gumanon lang. Plus dahawi ng buhok. Malapit na sa headshot ni Chelsea. Hindi ko nga alam kung sino yung photographer ng iba. Gusto ko malaman. Kasi ang ganda ng kuha ng iba. Malapit na sa kuha ni Seven Barreto. Next, Malay Aklan. Ito ang ganda, mukhang Thai beauty queen. Kasi, fan ako ng mga Thai beauty queens kasi. Kaya pag may mga mukhang Thai, lagi kong mukhang Thai beauty queen. Ito ang ganda. She's Taylor De Luna, Malay Aklan. And grabe rin tong babaeng to kasi nagsimula to ng hindi kilala eh. Pero ngayon talagang ikot-ikot to sa social media. Ganda, no? Abangan ko na nga sa susunod na activities eh. Pero, yun nga, diba, ito yung una nating napansin nung press con. Kahit ako, napansin ko rin ito. Napansin ko rin ito na, ang ganda nito, girl. Ngayon, ikot-ikot na siya sa social media. Ganda, no? Taylor De Luna. Simple lang din. Wala din masyadong nangyayari. Mukha lang. Next natin, ay may bago akong nakita. Sabi ko parang okay ito. Lucena, galing siyang Filipino Society. Okay din to sa personal. Kasi na-meet ko to last Saturday eh. Hindi lang siya pinag-uusapan sa social media. Pero yung nakita ko yung headshot niya ngayon. Sabi ko parang may ibubuga rin to. From the province of Quezon, Lucena City, Bella de la Cruz. From Filipino Society siya of Sydney. Next, Rendel, Los Baños. Though gustong-gusto ko yung mukha ni Rendel. Gusto ko yung atake kasi ng mukha ni Rendel eh. Very fierce talaga yung mukha niya. Sultry, fierce. Ayan yung mukha lang. Pero sana ganito na lang, no? Again, na-distract lang ako sa kamay. Kasi nga, pag headshot, dapat headshot lang. But overall, maganda si Rendel. Gustong-gusto ko yung beauty niya. Ayan, kung ganito lang. And ayan, laban na laban si Rendel ng Los Baños, Laguna. Next one, another Laguna. Another Lagunense, Eloisa Howard. Ayun, headshot lang din. Pero parang mas better siguro kung hindi nag-strapless. I mean strapless, kung walang strap. But overall, ang ganda ni Eloisa. Perfect ang ngiti, ang ilong, ang mata, ang tingin, hawi ng buhok, ang buhok. Perfect. Halos umakit na rin to sa number 1 ko si Eloisa eh. Sa topics ng headshot, pero nalilito pa rin ako dun sa 3B. Kung sino dun sa 3B. Yeah, kudos kay Eloisa kasi hindi nawawala. For sure, pag naglabas ng headshot ang mga favorite vloggers nyo, pageant vloggers, content creators, pageant pages, for sure sa Eloisa nasa top 5 ulit yan. Consistent sa game ang lola nyo, no? Galing. Next, Isabela. Ano masasabi nyo sa headshot ni Isabela? Kay Jarina. Guys, alam nyo, may magandang lumabas si Jarina nung nanalo siya ng Queen Isabela eh. May maganda siyang lumabas na headshot eh. And for me, personally, mas gusto ko yun. Yung lumabas na yun. Though, no doubt, maganda si Jarina. Pero versus dito sa headshot na ito, mas maganda si Jarina sa personal. Iligan. Next up natin, Iligan. Medyo ano lang, blush on. Yun lang yung concern. Yung blush on lang. But maganda yung bata. Magandang bata. Ayun lang. Sana nag-tone down lang ng onting-onte sa makeup. But yeah,
Iligan face card. Yung blush on lang yung issue ko. Yun lang. Next. Ito fresh face. Ifugao. Ito ang ganda. Isa rin to sa mga kumakit sa listahan ko. Kayo ba? What are your thoughts kay Ifugao? Galing din tong Filipino Society. Gumanon. Gusto ko yung mga leeg nila. Ito ba yung matangkad? Hindi po. Amanda Russo yun. Mamaya pupunta tayo kay Amanda Russo. Usapan, ito gusto ko to. Davao. From the Filipino community of Hawaii. Kasi ibang-iba yung mukha niya. Oriental. Ito yung totoong oriental talaga. Plus the flower. Though syempre gusto natin ng headshot. Walang nangyayari. Minus the flower. Sobrang pretty. Ganda ng pes. So sana mapansin nyo rin siya sa competition. She's representing the Filipino Society of Hawaii. And her name is Angeli Pasco. Ganda na mukhang mga Disney princess na Asian. Yung mga ganito lang. Simple. Next natin. Ito pang isa, medyo na ano lang din ako. Alam ko marami pang kayang ibigay ito si Sasha eh. Nandun na si Sasha eh. Nasa momentum na eh. Pero yung nilabas nila tong headshot, kung naging okay lang sana yung headshot na nailabas, sana ma-maintain ni Sasha yung momentum. So, nag-plateau tuloy siya. Ito pala. Nag-plateau tuloy siya. Kumbaga, nasa 9-8 na siya. 9-8-7, 10, 11 ng mga list. So, nandun pa lang din ulit siya. Sayang. Pero, maganda si Sasha sa personal. Siguro, mali lang ang headshot na naipasa. Next one, Kat Legado. Ito gustong-gusto ko to kasi nga kakaiba yung hair ni Kat dito. So iba yung ino-offer. Medyo lang, malaki yung mukha niya. I mean yung pagkakakrap kasi sila pantay-pantay sila. Ayan, pantay-pantay. Pero pagdating kay Kat Legado, malaki yung pagkakakrap. Pero overall maganda. Yun lang naman ang comment ko. Next up, Tacloban. Bet ko yung smile. And nagre-resonate na rin kasi sa akin si girl. And si girl, umiikot na rin yan sa social media. Nag-start na siyang mapansin. Ang comment ko lang again, hindi lang ako fan ng kamay sa mga headshot. So, less the kamay. Kung ganito lang. Then, okay na okay. But yeah, ganda-ganda. Ganda-ganda niya. And mother na rin pala to. May anak na ata at married. Hindi ako nagkakamali. Yeah. Pretty. Next natin. Chelsea Fernandez. Tama. Chelsea Fernandez, Sultan Kudarat. Overall, gusto ko yung look. I mean, yung makeup. Ganyan. Hindi lang ako fan ng straight hair. Tsaka medyo nadiliman lang ako sa picture. But, alam natin ang kayang ilabas ni Chelsea. Chelsea Fernandez is Chelsea Fernandez. Kahit anong ilabas niyang materials, pagdating sa dulo, pag nagpasabog yan, Chelsea Fernandez is Chelsea Fernandez. Yun. Next. Iliana Marie Aduana. Parang katulad ni Chelsea Fernandez. Iliana is Iliana. And hindi lang din ako fan ng buhok. Mas maganda or mas appealing or okay sana kung itim. But okay naman ang mukha. And Iliana Marie is Iliana Marie Aduana. Feeling ko nga parang nagsi-self-sabotage sila eh. Itong dalawa, Sultan Kudarat, si Chelsea, tsaka si Iliana Marie Aduana. Kasi parang kahit ano naman gawin nila eh, sila pa rin yan eh. These girls were so amazing. Pero ito naman ang isang bumawi, Atisa Manalo. Kung ano naman yung kinalungkot ng headshot niya last year ni Atisa Manalo. Ayun naman yung kinasaya. Ito naman yung kinasaya ng headshot ni Atisa. Kasi kung i-compare niyo yung headshot ni Atisa last year versus headshot niya ngayon, parang ang saya-saya na niya sa buhay niya. Galing, no? Parang kahit anong mangyari,
basta nandito ako sa competition, nakikita mo na yung glow, yung spark, yung momentum, ano ba, yung aura. Ayan, nakikita mo na, ganda. Ayan, ayun naman ang kay Atisa Manalo. Next natin, ito, nagustuhan ko to. Although nawawala to sa competition, Pasig, nawala to nung nag-uumpisa pa lang yung competition, yung pagka-crown nito, nandun na, napapansin na. Pero after ng press presentation, nawala. Tapos, ito yung naglabas siya ng headshot. Nagustuhan ko lang yung headshot niya. Very raw nga kasi yung beauty. Yung as in, ang simple ng beauty. Very raw, ganyan. Yeah. Alessandra. May ako sagot ng mga tanong Tapusin lang natin to. Ito, may nagtatanong kanina kung sino daw yung pinakamatangkad. Ito po yun, si Pasay. Pero kasi yung headshot ni Pasay, ni Amanda Russo, hindi ganito yung mukha niya sa personal. Ang ganda nito sa personal Parang hindi lang nabigyan ng justice. But overall, magandang bata to si Amanda Russo. Ay, hindi lang nabigyan ng justice yung headshot. Siguro kung may iba pang nasubmit na picture, baka mas okay siguro yung iba nasubmit. Yeah. Pero bet ko to. Ang ganda ng proportion nito. Pag nakita niya to sa personal. Ay, ito. Nabetan ko rin to. Pampanga. Yes. Ganda na. Ganda ni Doktora dito. Ano lang. Fierce. Guys, tapos na yung iba Ato, next naman natin, Rachel Hoco, sweet girl. Medyo ano lang din ata yung blush on. Ewan ko kung medyo kayo particular kayo sa blush on. Medyo makapal lang siguro. But gusto ko yung tumingin lang siya. Parang Sarah G. Parang reminds me of Sarah G. Pero ang ganda nito sa personal. Feeling ko, yung niya, pag nakikita nyo siya sa mga pictures, saka sa mga video, di ba sa mga vlog niya, hindi binibigyan ng justice. Mas maganda to sa personal. Sweet girl. And, eto, yan, pansinin na rin natin sa Occidental Mindoro kasi napapansin ko na siya lately. Sa mga, nila, activities like yung Wendy's, nandun ba siya? Nung Wendy's, nung mga nauna pa, parang napapansin ko na siya sa competition na parang okay din to, hindi lang pinapansin. Ayan. Pero siguro yung ilaw lang dito sa headshot yung problem ko. Siguro yung contrast, brightness, or ano pa ba. But yeah. So, abangan ko din to, or abangan natin. Feeling ko tapos na ako. So yeah, I guess tapos na ako. Yun lang for me yung may mga comments ako. And kasi yung iba, may mga comments talaga tayo kasi nga sila yung pinag-uusapan ng mga candidates. So kailangan talaga natin pag-usapan kasi sila yung pinag-uusapan. So kailangan natin magbigay ng komento. Although yung iba, binibigyan natin ng mga constructive criticism kasi hindi naman lahat perfect. Pero hindi naman ibig sabihin ay binabash na natin sila. And yung iba, sobra kudos kasi nga sila yung mga ibang hindi kilala pero dahil nga okay yung headshot na pinasa nila, so nag-uumpisa na silang makilala, parang ganyan. Yung iba naman na nandun na sana pero dahil nga nagpasa ng headshot na 50-50 nga ang komento ng mga madlang pageant fans, so parang nagstay lang dun muna sila sa ranking nila. Anyways, yon. Any thoughts? Guys, yung mga hindi ko nabanggit, hindi lang nag-resonate sa akin. Tapos yung ibang mga binabanggit nyo dyan, na tapos na, yan, mapapanood nyo na lang sa team replay. Okay, so ano na, tanong nyo? Yung related lang sa headshot Yung related lang sa headshot. Baka may magtanong Miss World. Nagtanong Miss World. Alam ko mangyayari na ang Miss World May. Rate Isabela, if 1 to 10, 10 is the lowest, mga 8 lang. 8 or 9. Top 3 headshot.
Top 3 headshot. Sige, wala pa naman ako number 1. Pero yung sa top 3 headshot, nalilito ako kung sino kay Benguet, kay Baguio, o kay Bohol. Dun sa 3Bs. Tapos, si Atisa Manalo, yung headshot ni Atisa Manalo, gusto ko pang iakyat. Headshot ni Chanel Thomas, gusto ko pang iakyat. Pero mamaya ako na pag-rumble-rumblein yung ranking. Pero as of now, siguro I'll go for the top 3. 3Bs, Benguet, Baguio, and Bohol. Next question. Hawig daw ni Tara si Occidental Mindoro. Hindi malayo. Ang hawig ni Tara, si Casey De Fiesta, Zamboanga. Yun yung malapit sa pulmahan ni Tara. So, yeah, kung hindi nyo na umpisahan, i-upload ko siya, Carl Loyola, YouTube. And magkita-kita tayo doon. Mamayang gabi babalik ako. Ano tayo? Pure Q&A naman. Kailangan ko lang talaga mailatag yung aking headshot reaction at mag-upload ako ng top 20 headshot for the MUPH 2025. So again, see you. Bye and see you later. Siyempre pa si TikTok pageant guru Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru, TikTok pageant guru Carl Loyola.